Jeremiah chapter 33 verse 3, ako basahon sundalan sa inyong mga mata. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ako ngayon tanan sa paglukos sa o, pinong sa mata, Ginoo Lord, thank you Lord sa kapulong sa our God. Lord, ikaw mag-bless sa matagusa, thank you Lord sa provision, mga pamilya ko sa Lord God. At the same time, Lord God, ikaw mag-andam sa unang kasing-kasing sa matagusa. Ikaw maghatag tusok, kaalam ng Lord God, dihay ko pinaagi sa iyong balang Spirito Lord, sa pagpunti sa mga pulong, wala ko mabuhat kung wala ikaw, ikaw maghatag kadaogan ng inyong tanan Lord God, kaya ikaw ang sa pasalamatan, Mr. Pray. Amen. Maglingkod ta. So, noon kayo nga verse, Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show thee mighty great things which thou knowest not. The hotline number of God. So kini nga verse, balik-balik na ni nato nadunggan. Balik-balik na nato nabasahan. Pero ang pangutana, nakuha ba nato or na-apply ba nato kung unsa ang naa sa verse? So call unto me, and I will answer thee, and show thee mighty great things which thou knowest not. Kinsa man mga tawhana nga kailan nato ang moingon sa atoa nga kung naa kay kinahanglan, tawag lang ko. Pagka nindot, kung naalang na. Pero nindot, kay tinuod na adjud. Especially kung naatay Ginoo, mismo ang nagingon, nga tawag lang nako. Call unto me. The hotline number of God, number 1, dito magdugay, start your call. So, di nagtawag. Karon, sa panahon karon, magaingon ta nga lisod. Daghan kayo tag problema. Pero ang pangutana, nanawag ba ta? Daghan kita ginahuna sa atuang kinabuhi. Ang pangutana, nanawag ba ta? Kang kinsa man ta nanawag, kung nanawag man gani ta. Basin sa tanan atong gitawag, ulahi pa ang Ginoo. Naguna pa mga tao nga kailan nato. Kay mao ta. Isip po sa Kristohanon, yes, tinuod, Kristohanon, tinuod ta. Nahimo tang anak sa Ginoo, sa diyang gidawat ato siya as a personal God and Savior. Pero ang pangutana, i-apply ba nato nga first? Start your call. Wala ingon sa number 1 nga, sugdan na natong tawag. Sa kadaghan na to pwede isulti sa Ginoo, karon pa lang sugod na ta. Daghan kay kung dili man gani problema atong isulti ato sa Ginoo, mga yango sa kinabuhi, ang pagpasalamat pa lang nato daan sa Ginoo, ang ngayon na itawag nato sa Ginoo. Dili lang ta manawag sa Ginoo tungod kay natay problema. Kay maoro ba ta? Sa dihang wa na jutay kapadulingan, sa dihang wa na lugmok na juta, di na pa ta makatawag sa Ginoo. Pero dili nga nang Ginoo sa tuwa, nga naghuwat lang jud ang Ginoo kung kanus ata manawag ngadto niya. Naminaw ang Ginoo, naghuwat lang ang Ginoo sa tuwa. Start your call. Yung pa nga seek Him early. Sayo pa lang pangitaan ng Ginoo. Yung pa nga sa pila na ta katuig nang kinabuhi na ng kalibutan na. Each and every day, gina-prove sa Ginoo. Sumagod, kung maka-attend mo cottage prayer meeting, na mga dili lang pag-ampo, kundi pagpasalamat sa Ginoo sa tibuok simana nga wata pasagdi sa Ginoo. Pasalamat tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa kaluoy sa Ginoo, o tungod sa gugma sa Ginoo. Sa mga ingana nga butang, nga we should start our call ngadto sa Ginoo. Amen. Yung pang pag-attend mo o kalimot ko, Congress sa Katipunan. So, gilahi man ang lalaki o babae. So, ang nagdala sa mong devotional is
Usa ka Bible student. Actually, bago lang siya nag-graduate. Siya ka 80 years sa una. But, mechanical engineer siya in profession. So, mga bright youth, engineer man. So, grabe kayo iyahang although 80 years siya, but nag-study siya about sa Bible. Kay bawo siya sa mga prophecy nga naa sa Bible. In fact, na-shock pa gani ko nga, grabe ha. Nabasa na niya Revelation, mga prophecy nga mga itabo. I-explain na niya nga to. Pero ako nga Kristohanon, mahadlok gapon ko, mutukip sa akong Bible sa Book of Revelation, sa pagbasa, especially ana nga book. Pero siya sa atheist, wala, nastadihan na niya. Ana, hindi na ko malimtan nga giingon niya is, kamong mga Kristohanon, lami kayo mong pangduklon. Kay kami nga wala nakaila ni Kristo, ganahan mi, bupadoon niya. Kamu hinuon, nga sa dihang nadugay na, nakahimamat niya, i-take for granted ra ninyo siya. Kami, nga wala pa'y Kristo sa una, siya, before siya na-save, nag-agi pa siya og mga kanang karon nga days ginatawag na og sleep paralysis. So niabot ko na ang time nga laki ang pagpakita sa Ginoo o pagpadayag sa Ginoo ngadto sa iyaha, pailaila sa Ginoo ngadto sa iyaha. Sa dihang natulog siya, nibong na lang siya nga ganahan siya mamata, pero di siya kamata. Aware siya sa iyahang palibot, at the same time, di siya kalihok. Nga, kung gitry jud niya siga iyang mata, wa siya lain na pagkita niya, na itaw, na anino nga nagbaktog sa iyaha. Nagana. Nga mo to hinungdan nga di siya kalihok. Ganahan siya mo sagit, di siya kasagit. Ganahan siya mo hilak, di siya kahilak. But nakita siya preaching sa YouTube. Christian preaching. Ang dili niya malimtan nga to, once gani, sa dihang feel ni mo nga di na ni mo kaya, sa dihang wala na kay kapadulngan, sa dihang desperado na kay kastanan, ayaw kalimot sa pagtawag sa Ginoo. Mo tinitusok siya una-una. Wala pa siya na-save na. Sa dihang nahitabo na, wala siya laing gibuhat. Even though 80 years siya, nito o misalig siya sa Ginoo. Muna ni ana jud siya namo. During the devotional, lami kay mo pangduklon. Kamo mga Kristohanon. Kay kamo nga nakatagamtam na sa gugma sa Ginoo. Kamo nga naka-feel mismo sa miracle sa Ginoo. Kamo nga nakatagamtam sa grasya ug kaluoy adlaw-adlaw. Ug ang gugma sa Ginoo, i-take for granted ninyo. Kami nga wala nakatagamtaman na, nagtagbaw gapon may pangita. Muna ganahan niya isulti sa mga Kristohanon sa una. Nalami ko na kay pangduklon. Sakto sad. Kay maong sa tinuod, isip ko sa Kristohanon, na mga times nga, nganong hadlok man juta matawag, nganong malimot man juta sa pagtawag sa Ginoo. Kay bawta sa hotline number sa Ginoo, ang dili lang kaninga verses. Dili lang kay Jeremiah 33:3. In fact, daghan pa nga mga verses na gingon nga tawag. Paduol na ko. Yet malimot gapon ta. Yet ma-take for granted gapon nato. Start your call. Ganun sa pa man manawag sa Ginoo. Munang gingon ni Pastor ganina nga bata pa, tiguang nagnaw. Nay mga memes sa Facebook kanang AI karon. Kasi mong trabaho, call center.
Di ra toxic, di ra man. Pila mo edad ay. Is also, ang now, mura nag 40, 50. Kaya kita advantage na nato sa Kristuhanon. Kay bauta sa hotline number sa Ginoo, ang ato lang is to start our call to God. Seek Him early. Call frequently. Frequently meaning, hindi ko kayo mag-Bisaya. Permanente, kung di ko sayo. Permanente. Tawag sa Ginoo permanente. Dili lang kay mo tawag ta sa Ginoo sa dihang wa natay kapaghulingan. Makatawag ug makaduol ta sa Ginoo. Even though sa pagpasalamat kay nakamata ta. Kinsa pa may nagbuhat nga every morning mumata. Wala in buhaton sa pagbasa og Bible o pagampo. So ako mismo, may ngonta nga, igo sa kumoy. Kaya imbes nga muluhod ka, muampo ka sa Ginoo, wa mo kailangan tanawon, o kaputo, ni mo mang cellphone. Kinsa ka itong ni chat, ay basi na ay kanang urgent sa trabahoan. Kunya, may lang makapangandam ko maray palagdaan. So karon dili naman ang pagluhod ug pagampo ato ang unahon. Pagtawag sa Ginoo kunya tuwa namang cellphone, kinsa ni chat, kung sa mga notification dira ni pop up. Mao naman nga we should start our call yung pa nga seek Him early, call frequently. Yung pa nga believe that God will answer your prayer. Mao sad ni. Once gani nga moampo ta, do not question after. Mura man tag nag-question sa kana gani nag-answer ta og human na tog answer. Usong din na sakto ba ka to kung answer no? Pero nagtuon man jud ko. Mao man jud ta ko natun-an. Murag mao jud siguro to. Dili na to ingana ang Ginoo. Mura man nato gibutangan og limitation kung unsa ang kaya o ang gahom sa Ginoo. Yet in fact, each and every day, makita o matagamtaman nato kung unsa kagamhanan ng ato ang Ginoo. Dili lang kana. Many times of our lives, nakita nato kung unsay nga bisan to imposible para sa tuwa gihimong posible ngadto sa Ginoo. Yet malimot gyapon ta. Nga pa nga call frequently, believe that God will answer your prayer. No, di pa nga na start your call. Dili lang seek Him early, dili lang call Him frequently. Come unto me. Muna gingon sa Ginoo, duol nga rin ka nako. Himuo na to buddy or close friend ang Ginoo. Sumagod sa dihang gibawal Daniel. Sa dihang gibawal ang pagampo o pagluhod sa lain nga Ginoo except sa gibuhat nga Ginoo. Unsa gibuhat ni Daniel? Wala na niya gimain even though kay bao siya nga kamatayon ang silot. Each and every day ginabuhat man na ni Daniel ang pag-adto sa iyang closet sa iyang window, doon sa iyang window to pray. Nahimo na niyang habit. Ang mao sa ta kita isip sa Kristohanon. Himuon na to ang habit, ang pagtawag o ang pagpaduol nito sa Ginoo. Dahil mga times, mag-wonder ta nga, magbigaan mo sa Ginoo, no? Kita ang palayo sa Ginoo, dili ang Ginoo ang palayo. Pero pa nga, the hotline number of God, start your call.
Sugdan na nato ang atong pagtawag. Muna number 1, ikaduha, have faith when you call. Sa diha mo tawag ta sa Ginoo, sa diha mo paduol ta sa Ginoo, sa diha mo padangoy-ngoy ta sa Ginoo, musulti ta kung sige kinahanglan nato sa Ginoo, we must have faith in Him. Di ba pa nga, believe in His Word. Kumaingon gani ang Ginoo nga, I will never leave thee, nor forsake thee. Dili o dili juta, biyaan o pasagdan sa Ginoo. In fact, pila naman ka testimony, bindo kami. Mamay tarong trabaho. Kasi yung pa, makabayad pa mga pang-isutang. Lahi na lang jud sa una, nga nakay huwaton, kinsina. Pero lagi, kung kami sa una is, kana ganing wala pa sweldo, mahurot na. Karon kay wala may mahurot, kay wala may sweldo. Kaya magpinta na ako sa akwang ikagawas na akong payslip. So close man akong HR, kaya naman ko sa HR department. So dali na kay ko makapagtanaw kung pila akong sweldo. Nakarga ba ang OT? So, makaibaw na ko. Wala pa ko nangutana na si Danda nag-chat na pila yung sweldo. Siya may tigpinta. Mingon na siya. Total na din na niya. Dan, mauni ang atong kulang. Naliman ka? Wa pa may kadawat sweldo. Nakakwenta na kung pila ang kulang. Galon, di man mo chat si Dandan kung pila yung sweldo Dan. Wala sa ko kadawat o Dan. Mao niya tang kuwang. Wala naman may saligan nga sweldo. Wala naman siya kwentahon daan kung di naman si ko kay Pao kung pila akong sweldoon. Kasi kayo pa nga grasya, rajud sa Ginoo tanan. Kayo pa nga have faith when you call. Dili kay kumutawag ta sa Ginoo, mag-question ta. Kayo pa nga believe in His Word. Tuhuan na to ang pulong sa Ginoo. Kung naaman tayo mga pulong or promesa nga angay tuhuan, wala lang ang Ginoo ra. Kay sa ingon pa ning kalibutan na ang promesa gibuhat lamang para pakyason. Pero ang Ginoo dili na. When God said, "Call unto me, and I will answer thee," surely God will answer you. Dili na ta mag-question og tubagon mo sa Ginoo. Nituol pa ka. Kung mag-question rom na ka. Have faith when you call. Believe in His Word. Yung pa nga, rely on His grace. Watay lang sa ligan kung yung grasya rin sa Ginoo. Amen. Ay. Nabuta, naning panahuna, niabuta ning idara, nabuta ning tuiga, kana kay tungod sa grasya o gawon sa Ginoo. Muna mo matawag ta, have faith in God when we call. Biblihiyo na sa tuwa, dili lang para makipagstorya na to sa Ginoo, at the same time, to strengthen our bond to God. Yung pa nga, para mas lig-uno na nga to ang relasyon na to sa Ginoo. Wala kinahanglan jud ta motawag sa Ginoo. Ginoo ram ka ato ang saligan. Nya ngano man lagi magproblema ta, last naman ang Ginoo sa ato ang duulan ug ato ang tawgon. Yung pa nga, the hotline number of God. Have faith when we call. Faith. Sa ingon sa Bible, if you have faith, sama sa kadakon sa
liso sa mustasa, naliman ka liso sa mustasa, gagamay na. You can move mountains. Usahay no? We should have also faith, same as the faith sa mga bata. Isang tuod sa tuwa para sa tuwa, mga hantong is imposible, pero sa ilang imagination, true sa kung sa ilang nakitaan, ilang tuuan. Pero kita nga hamtong, na yung mga times nga, even though natagamtaman na nato, even though kita mismo ang nakasulay, even though gibuhat na sa Ginoo, yet kung maabot na sa galaing na problema, imbes nga mo dakwat ang faith, gamay man. The hotline number of God. Start your call. Have faith when you call. Usa ka dako nga importante ang pagtuo. E una pa lang, we are saved through faith. Naluwas na pinaagi sa pagtuo. Amen. Sumagod sa Bible, ang mga people those times, wala pa man ang sinner's prayer. Kung sa rin gibuhat nila ang maluwas, yung tuo sa Ginoo. Sama sa diyang gilansang si Jesus Christ ngadto sa Kalbaryo sa cross. O ang duha ka kawatan, kuyog nga ibutang sa cross. Ang usa nagbugal-bugal ngadto sa Ginoo. Ang usa niingon nga, Ginoo, ayaw ko kalimti sa diyang tuan ka ngadto sa langit. Sa gingon sa Ginoo, karon dayon mismo. Kuyugon ti ka ngadto. Dito ora to siya. Pero naluwa siya. Mausap kita. Importante kayo para sa Kristohanon ang pagtuo. I-cultivate na to. I-cultured na to. Padako na to. At the same time, mas pagrabiho na to ato ang pagtuo sa Ginoo. Makita na ba na to? Aliman ka, you're just preaching the gospel. Tusilon ka. Tinoon, sa Bible, mas grabe pa manana. Previous nga mga character sa Bible, palitan ng buhi, labayon ng bato hangtod mamatay. Karon na nitabo na lang gabiha mas daghan og nalipay na namatay ito si Charlie Kirk. Limang ka pag human og pusil ako'y lalaki na ito nga nagana sa kamera lipay kasi sa tanan. Pag human og pusil, yan na siya mismo sa tubangan nga ito nga sa dipusil itong lalaki. In fact, ipatong pa siya, makita na sa video, ganaan na siya nga ito. Grabiha karampan sa kalibutan. Nakita, waiver pa na ito atong faith nito sa Ginoo. Karon dapat mas paingusga na ito ato ang pagtuo nito sa Ginoo. The hotline number of God. Start your call. Have faith when you call. Number 3 and last. Patiently wait for God's answer. Patiently wait for God's answer. Usay, isip kita sa kakristohanon, magsalig man ta. Gamhanan akong Ginoo. Wala imposible sa akong Ginoo. But that doesn't mean, kung unsay mong giampo, mura na nag-noodles ng ibutangan mo tubig init, after 5 minutes, pwede na mo kaunon. No? Our God is a God of order. So before na ihatag sa Ginoo ang tubag sa atong pag-ampo,
Kay bao ang Ginoo kung para ba na sa tuwa or kung ihatag kinapunin mo basi dili nimo kaya mismo ang Ginoo kay bao kaya kana na mga times nga mag-pray tagod mas mulabaw man ang once kaysa need. Sakto, di ba? When we pray to God, ato ang pag-ampo is more on wants, not on needs. May mga times nga dili ta magunauna kung unsa ato ang iampo. Yung pastor nga, be careful what you pray for. Di man ka mangayo ka og sakyanan, grabe mo pag-ampo sa Ginoo, Lord. Kinahanglan na jud kay ko magkasakyanan kay traffic na kay lapo-lapo. Maglisod kung palit bike sa ligid kanang ligid sa bike. Nga tagpila ra na how much more ang sakyanan nga laliman ka tagpila na ang ligid. Set sa ligid or kanang unsay tawag na niya? Mugs. Dili ra ito na tag 1,000 ang mugs sa ligid. Sa sakyanan. In fact, napay mabot mga 20,000 na na. Huh? Depende sa size. Depende sa size pa jud. Samo na lang. Ikaw na imong palit para palit og mugs ba? Pwede naman na mo i-down og motor nila. Multi-cup. Oh, multi-cup. 20,000. Nya, mga yung kagsakyanan. Inyong balay na atos dagat. Tumoy pa dyan kay asa na yung parking? Center Island? O nga kilid sa kuwan? Garsada? Season. Kaya pa nga, patiently wait for God's answer. Na yung mga times nga kinahanglan ta mahulat. Wala pang ihatag sa Ginoo, sige lang, mulat lang. Kaya ba po, dili naman kami ang naghuwat. Kami mismo, naasad may gampo. Kamusad kay baw mo sa inyong kaugalingon, naasad mo yung gampo. Kung wala pa gani, sige lang, padayon lang ta sa pagpagampo. At the same time, sa paghuwat. Kaya pa nga, wait on the Lord. Huwat ta sa Ginoo. Kaya sa iyong pang God's time is perfect. Never late, never early. Yung pang patiently wait for God's answer. Dili kasama ng mga bata karon nga pag bisag ingno nimo wait, di na madagwit eh. Dili na kasabot og wait. Parehas ra. Madagko managmagagmay. Mga batan-on karon dili nakasabot kung unsa ang word no wait. Kay gusto karon dayon. Kay gusto naa dayon. Nagay pa ngayon ni mama kinahanglan naa dayon dugaya sa dana moy. Nya, especially karon sa eskwelahan. Di man ka project karon dili na basta-basta sa eskwelahan. So kami sa una pwede naman ang una mo sa eskwelahan is para amot. Pwede ra man ka magdaog. Ikaw na magda sa kaha. Pwede ra ikaw magda sa kanang luwag. Pwede ra kay magdag kahoy, okay na na. 1/4 nga kamay, okay na kay. Karon dili naman ingana ang amutan sa eskwelahan. Pinakamubo na lang siguro 100 pesos. Nayamutan. Samot na kung mahal imuhang kurso, so dako-dako jud ang amutan. Now what if karon ka na ngayo ni mama o papa? Nya ugma na din kinahanglan. Dili pa ngayo dira ba 100 dira 50. 500. Di man ka mupungat ka na 500.
ako sa una, mahadlok ang gay kung mga yun ni mama papa para palit 1/4 nga sukar para sa among binigbit. Makipag-away pa dyan ko, kaya ako na dyan magdag sugnod. May ko nga, bahalag magkinaunsa, ayaw dyan na ni, alam na ninyong tanan, pwede ninyong amutan. Ayaw lang tao ng sugnod. Ayaw lang tao ng kaha, ayaw lang tao ng luwag. Kaya nang mga pagkasuhan ba? Kaya ako sa una, estudyante ko, kana ganing mahadlok ko, Sulaiman kay magbuwang. So kay bawjud ko kung unsay wala na mo. Unsay kulang ni. So in terms of money or kwarta, bisan po tuod, balik 1/4 na ng asukar, para sa mo at that time, is dako na kayo na. So isip ako, usa ka maguwang, kay bawo ko, nga bisag 1/4 na para kay mama o papa, lisod. So muna makipag-away ko sa sugnod. Makipag-away ko sa luwag. Makipag-away ko sa kahag kaldero. Bahala, magpasan ko kahag kaldero gikan sa amuha pa doon nga to sa eskwelahan. At least wako'y bayran. At least wako'y amutan. Di na ako kinanglan mga nila mamaw. Ibutang na to sa unay. At 15 pa magduguran, 18 ang 1/4 na asukar. So that time. Pero para sa mga dako na kayo na usa na na kasutanan para sa mo ang tanan. Mo na kita, once nga naatag ipangayo sa Ginoo, we must learn to patiently wait. Huwat lang ta kung si kabubuton sa Ginoo. Dili lagi ta magmahay sa diyang tubagon o ihatag ng Ginoo kung unsa atong ipangayo adto. Siya pa nga the outline number of God. Number 1, start your call. Number 2, when you call, have faith in the Lord. Number 3 and last, patiently wait for God's answer. So, malam ka siya, kung ngayon tanan sa pagbarog,